Ayan, magandang araw. Mag-unbox ulit ako ng gimbal stabilizer. Ayan. Bali ito, matagal na rin ito eh. January ata ito lumabas. Ngayon, huli na rin tayo mag ano nito. Kaya unbox ko lang. Tapos pag-aralan ko yung ano. Kasi pinanood ko na rin sa mga nag-review nito yung mga features nito. Ngayon gagawa ko na lang ng video yung mga makikita ko na hindi ko nakita sa mga nag-review. For example, yung halimbawa yung tibay, yung ganda o ano man, basta kung ano yung makita ko na na hindi ko napanood dun sa mga nag-review. Yun ang aking gagawa ng video. Pero sa ngayon, i-unbox ko lang muna. Ito, matagal na rin ito. Bali ito, nung unang lumabas, napansin ko na ito pinanood ko agad yung mga review ng mga naunang nag-review. Okay naman. Ngayon, may mga pinagpilian ako. Bago ko binili ito, may pinagpilian ako itong Ohem M6. Hindi siya pang ano ba, pang lakaran. Gaya ng halimbawa magkakamping, medyo malaki yun Ngayon sige, unboxan natin yan. Ayan ang laman niya. Yung manual. May kasamang sticker, warranty, guideline, charging cable. And
instruction manual. Ang pouch. Tapos itong clamp. Magnetic clamp. At yung unit. Bigat ah. Bigat. Ayan. Malakas yung magnet. Malakas yung magnet niya. So, yan. Igawa ko na lang ng video. Charge ko muna. Then, gagawa ko ng video na yung pagte-testing. Hindi ko pa kasi kapisado ito. First time ko rin magkaroon ng gimbal. Ngayon, bago nga ako bumili, i-review ko muna ito sa YouTube. Ngayon, ang gagawa kong video, yung mga mapapansin ko na lang na na mapupuna kong mga bagay na hindi ko napanood sa nag-review nito. Ayun lang at magandang araw. So yan, ang napansin ko itong cellphone, pagka hindi nakasentro dito sa clamp na ito, halimbawa narito siya, hindi siya nakasentro, malakas uminit itong motor na ito. Malakas siyang uminit. Siguro kung lagi siyang pinipigil kung hindi nakasentro, lagi pinipigil ng motor na tumagilid. Tapos ito, pag tiniklop mo, ito malapit doon sa handle, itong lens na ito, kaya may posibilidad na magasgas ito sa katagalan. Tapos ito, gamit ko ngayon Android na cellphone. Android na cellphone itong gamit ko. Ayan. Ngayon, yung function niya may kulang kumpara sa pagka nakakonek Apple. So meaning mas compatible lang Apple dito sa gimbal na ito. At yun rin ang nadidinig ko rin sa mga nag-review. Tapos itong control dito,
May isa akong na panood na nag-review. Napapangitan siya sa ano nito. Pero unang-una ang tinuro niyang ano itong joystick na ito. Ayan, itong one. Napapangitan siya. Ay para sa akin maganda siya, malinis siya, hindi ganong ibang gimbal na ito masyadong ano bulky yung mga control niya rito. Ito malinis ito. At isang obserbasyon ko yun, maganda siyang gamitin. Marami kang pwedeng magawa. Tsaka isa pa, kinumpara ko ito sa Hohem M6. Yung Hohem M6 malaki, kaya mahirap dalahin. Ayan, papalo na uli siya. Ayan. Magandang gamitin, lalo na sa mga gumagawa ng video na nag-iisa. Maganda. Hindi nga ako natatuwa nga ako hindi ako nagsisi sa sa pagkakabili ko nito. Ayun, yung sa pag ginamit mo Android, may mga function na hindi lumalabas sa Android, na lumalabas sa Apple. Ayun, isang napansin ko yung ito kasi pagka may dalawa cellphone mo, nakakabit ang Apple, pwedeng makontrol. Gagawin mong remote yung isang cellphone. Pero pagka Android ang nakakabit nga, yun ang nawawala ang isa. Yun ang isang nakita kong nawawala. Hindi mo kayang i-control ang Android sa ibang cellphone na gagawin mong remote. Ayun lang at yun lang isang napansin ko. Tsaka maaaring may iba pang function na hindi kaya kontrolin ng Android dito sa gimbal na ito. Kaya isang napansin ko talaga, compatible ang Apple dito sa ito. At sa mga nag-review rin na napanood ko, yun ang sinasabi nila. At yun, napatunayan ko na ganun nga. Unang-una nga, yun yung sa remote. Kasi kung may second, nakakabit nga yung Apple at may second cellphone ka, pwede mong gamitin remote yun. So, yan. Ngayon, gagawa ko ng video itong pakikita ko yung isang cellphone. Ang pangalawang cellphone, gagamitin natin remote. So, ayan. Papakita ko yung pangalawang cellphone, gagamitin natin remote. Ayan. Ayan. Ayan, may focus din yun. Ayan. So, ito ang isa kong napansin rito. Itong sa gimbal na ito. Ito kasi mirror. Para kung halimbawa makikita mo yung focus ng video.
Ngayon, pag na-fold mo siya, ayan, pag na-fold, malapit doon sa handle. Ayan. Pag na-fold, malapit doon sa handle. So sa katagalan, posibilidad na lumabo yung mirror. Pero okay lang naman. Ingatan na lang na huwag magasgas. Kasi yung ibang gimbal, wala namang ganyan eh. Kaya ito isa rin sa akin na gusto ko ito eh. Itong mirror na ito. Isa rin sa akin na gusto ko sa gimbal na ito. Tsaka itong tripod na ito, aluminum. Matatag siya kaysa roon sa nakita kong tripod nung iba. Mas matatag ang ano nito. Ay, maganda itong gimbal na ito. Ayun, yung pa sa kong napansin. Ayan. Yun nga, isang napansin ko, yun yung sa mirror. Dito sa gimbal na ito. At isa pa, yung Android phone, mas mahirap siyang i-connect. Matagal siyang mag-connect kaysa iPhone. Pag iPhone, isang click mo lang, connect na kaagad yung itong gimbal na ito. Yun ang isang kagandahan rito sa pag Apple lang gagamitin. Mabilis mag-connect. Pero pag Android, napansin ko matagal mag-connect. Tapos yun yung itong may mga features siya na nawawala. Gaya nung itong sa remote nga. Wala doon sa Android. Tapos yung gesture parang yung gesture command kulang. Sa Android 2 lang, dito 3 pag sa Apple. Yun ang isang napansin kong Pero overall, maganda itong gimbal na ito sa nakakita kong kumpara sa yung mga pinanood ko sa yan. Mabilis siyang mag-tracking. Maganda. Hindi ako nanghihinayang na mabili itong gimbal na ito. Maganda siya. Satisfied. Madali siya pating dalahin. Kasi yung isang yung Hohem M6, malaki yung kahon. Tapos kung dadalhin mo ng walang kahon, parang may posibilidad siyang kasi malalaki nga. Tapos hindi natatanggal yung clamp ng cellphone. Hindi siya natatanggal. Ito natatanggal. Tsaka ito maliit lang. Maliit lang ang nito. Ang clamp. Ayun, malaki. Ayun. This pad.
So yun, ito pa ang sa ko na ano, pag ito i-connect mo sa cellphone na gamit ang Insta360 Pro 2 Pro 2 Pro Insta360 Flow 2 Pro. Ayan, pag i-connect mo ito, hindi mo na mai-connect kung i-connect mo sa Bluetooth. Ngayon, kailangan nakasaksak itong receiver niya ito. Ang problema, ito Type-C, lightning ang cable ng ano ko, ng cellphone ko. Ngayon, hindi mo na may kakabit to kasi yung mismong phone naka-connect yung Bluetooth sa Flow 2 Pro. Yun ang ano niya. So and at ito, nagte-testing ako ng maganda itong ano na ito, itong gimbal na ito. Kaya malaki ang itutulong ng mga nagre-review sa YouTube. Malaki tinutulong sa mga gaya ko na bago pa lang na gusto ko makabili ng mura na maganda, na magandang gamitin. Bali itong ano, nagkakahalaga yata sa atin ng ano mga 8,000, more or less 8,000. Pero ano lang, yung ganitong bundle lang, yung hindi kasama, kasi mayroong mga bundle ito mayroong trackers kit, tsaka itong creators kit. Hindi ko naman alam ang presyo. And madaling pag-aralan ang ano, ang kanya, ang function, mga function niya. Tsaka mukhang matibay talaga ang gawa ng Insta360. Maganda ang plastic, ang aluminum. Itong paa nito, itong tripod ito, may sariling tripod dito Ang tripod aluminum siya. Maganda. Magsasaing muna ako para mamaya ipaprice ko yung